but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, and brittle on his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Sabay. Your religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Ulitin ko lang po yung sa verse 4, sabi dyan, but let patience have her perfect word, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo pagpala. Sa iyong pag-aaral ngayon, matutunan namin ng lesson about maturity, Panginoon. I pray yung bawat isa, ganito po ang trajectory, Lord. Dito ka papunta, aming end state, Panginoon, mag-mature, maggamit niyo, Lord, at pagpalain din as we do your work. Ay pong maraming salamat sa mga bago din dito, Lord. I pray na sila po ay makaunawa at mag-desire na mag-mature at mag-mature, Panginoon, ano mang ilang araw, ilang linggo, ilang taon pa nang mangyayari. Lahat kami nagmamature pa, so nawa kayo po magagabay sa amin, nasamahan niyo po kami sa church din po, as individuals. Salamat po, Lord, pala niyo agad bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuna po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Okay, sa mga matagal na po dito, familiar po sana sa inyo to, no? Ito po yung last na preach ko ng 2018. Wala pang recording, kaya nakita ko lang. Kaya ito yung na-preach ko una sa Diadem last May 4. Sakto last May 4. Saan na yun? Dismiss. Bakit ayaw? Ayun, dali. Nasaan ba yan? Tama, ito dapat. Wait lang po Nire-record ko kasi dito Wala yan sa ano dito yan sa... Oo, tama. Dito lang sa downloads, okay. Hindi siya nag-play. Dismiss. Ba, ayaw nga. Kita naman no? Napasign in ako. Ano ba to? Ang bagal nito pag ano. Anyway, hindi natin ganyanin. Dati kasi nagaganyan pa ako Ang title natin ngayon is Perfect and Entire. Again, na-touch ko po sa Diadem una, May 4, no? 2016. So that is 9 years ago. Sakto. And then, dito po yan, November 11. So, di pa kami nag-record nun. So, ngayon naman, May 4 din, 2025. So, ini-review ko to. Okay na okay pa. Walang problema, no? Title natin, Perfect and Entire, A Study on Christian Maturity. So, tama-tama. Marami rin bago dito. Diba, di masyadong bago. Pero kailangan natin mag-mature, amen? May tignan kasi ng pami, dati maliliit pa to. Yung nakita ko, ni-review ko tong video sa Stephen, liit pa, ganyan lang. Matalikod. So, sana, physically, nag-mature tayo ito, tatangad na rin, no? Si Antoinette. Pero yan, physical lang yan Dapat yung nag-mature din ibang aspeto ng buhay natin, no? Like, mental, dapat tumatalino tayo. Nag-mature, hindi puro kalokohan. Diba?
Ganun din, lumalakas. Ano pa? Matalino, stable yung ano nyo, emotion. Hindi yung madali kang paiyak madali kang galite, madali kang ano pa, financially din. Kailangan natin yan. Dapat nag-iisip kayo din yan. Huwag lang puro pera, pero kailangan yan. Sa Bible ay, ano po yan? Kumpleto sa Bible Kaya may giving din. Pero bago ka magbigay, dapat meron ka. Pakipatay nga, may ilaw ata sa labas. Wala ba? Meron, no? Pakipatay na lang. Hindi kailangan yan. Ilaw sa labas. Sa kaliwa, top left. Top left, left. Yan. Yan. Okay. Ano pa isa? Emotionally, financially, physically, spiritually, yung huling-huli, no? So, ganun din yan. Kaya, mapansin nyo, sakop lahat yan Okay? So, isa sa mga paborito natin, punta muna sa Hebrews, no? Natapos natin to last time din sa Hebrews. Yung maturity din ang title natin, topic natin dun Hebrews 5:12, basahin po dyan. So, may mga Kristiyano ng panahon din nila na ganun din, minsan matagal mag-mature. Hindi lahat pero yung iba, napapansin ni kung sino man yung author nitong Hebrews, no? So, sabi dyan, yung iba sa inyo dapat teacher na Kaso kailangan pa kayong turuan ulit. Kasi may hindi sila nakukuha, hindi na-develop. Ano ba yung mga sign? Mamaya may sign of immaturity dito Kunwari, sa church, pag matagal ka na, dapat hindi na ikaw yung pipilitin mag-church. Okay, kasi paulit-ulit na yan Saan ka ba kukuha ng instruction sa church? Pwede ka magbasa ng sarili mo, pero napakahirap naman. Mas mabilis pag andito ka, kasama mo yung kapatid, na-watch out ka ng pastor mo. So, ang hirap nung pinipilit, dapat di na ganun. So, lalo na, dapat nagtuturo ka na. Imagine mo, sige, turuan mo to, isolvin mo to, tapos, uy, mali pala yung tinuturo mo. O di medyo nakakasar yun doon sa nagturo na sa'yo, di ba? Pero again, minsan ganun talaga pero hindi dapat. Ang sinasabi dito. Kaya kinumpara ngayon yung pagkain ng matured, di ba? Of course, yung mga baby, puro gatas lang yan. Naasar ka pag sinabihan ka may gatas ka pa sa labi. Pero immature ka naman, puro kalokohan, puro laro, puro ganun talaga. Kasi yung strong meat, para sa mga matured na, mga adults. Sabi dyan, for everyone that useth milk and skillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sabi dyan, but strong meat belongeth to them that are full of age, even by those who by reason of use, kasi ginagamit mo lagi. So si Kuya Edgy na medyo nahirapan pa sa ibang pero pag lagi siya binabasa. Yung kanina nga, hindi nyo nabasa yung maayos yung kanina, yung bridle. Busal po yun, busal. Hindi bridle yun So, pero kasi, alam mo English kasi talaga walang dito, walang standard. Kaya nagreklamo nga yung mga pag sa English. Yung Filipino, lagi isa lang ang tunog ng A, E, laging E yun. E, laging E. Unless sa Bisaya din, napaliktad no? Hindi, O, laging O yun. U, ganun lang. English, hindi, di ba? Pero pag lagi mo ginagamit, communicate, tapos may nakakausap ka, tapos correct ka, gumagaling ka. Ganun din spiritual, ganun sa lahat ng bagay. Okay, kaya ngayon, ang pinag-usapan natin again, Christian maturity, spiritual to, no? Pero again, ang scope ng lahat yan buo yan Kaya nga title natin ngayon, nabanggit ko na ba? Perfect and entire. So, perfect, gusto kompleto, matured, entire, buo na, wala na nang dadagdag pa. Amen. Para mga ngipin natin, pag edad mo ng 25, buo na yan Okay? Doon may humahabol minsan, wala nang dadagdag ulit dyan. Naranting mo na yung full potential ng sangipin lang. No? So, sa ibang bagay naman, tuloy-tuloy pa. Ngayon, yung mga babae nga, sabi ko, di ba, pag mga edad mo ng 16, yan na yung height mo, hindi na yan lalaki. Unfortunately, ganun talaga Kahit magpahata ka pa sa truck. Kaya uminom ka pa ng Ganun lalaki naman, nasa 21 daw. Okay? So, laging may ganyan yung max optimum potential. So, yun ang gusto natin marating naman sa ating Christian maturity.
So, lagay ko lang dito, maturity is not optional. Yung iba, pag bata pa, ay pwede bang sila nagme-memory verse ako, pwede bang attend lang ako? Pwede ba yon? So, parang pwede, kasi hindi ka naman pagbabawalang hindi umattend, kung hindi ka nag-memory verse, di ba? Pero, bandang huli, kaya sinasabi dito, quotation to sa kahit sa mga sanlibutan, alam nila to. Hindi ko makakalimutan yung station ko dito kasi yung teacher namin dati, yung mga bandang kami, Faulty High School. May mga estudyante daw na salit na mag-post, sige pa, stay lang. Ang problema, yung standard, tumataas. Kaya ngayon, pag hindi ka nag-aaral ng mas matindi pa sa ginawa mo dati, kahit ganun ka pa rin kagaling, makabilis, bababa ka ng grades. Kasi, nagbumibilis yung curriculum eh. Okay? Natindihan niyo ba yun? So, ganun yung kaya sabi na not an optional. Ibig sabihin, kailangan mo lumago. Kasi pag hindi ka lumalago, bigang Kristiyano, bandang uli, ilang taong ka ng member dito? 5 years po. Ilan ang memory verse mo? 5 din. So, may insulto ka, no? Unless ikaw si Donald Trump. Kasi tinanong daw si Donald Trump, Christian daw siya. Anong paborito mo memory verse? Basta yung Jesus loves everybody. Hindi ko alam ano yung sinabi niya. Pero walang makot na kahit isa. Napayag ka ba nun? Kahit John 3:16. Ay sabi, so yun, sana nagmamature tayo kasi ganun din. Again, parang kanina, financially. Dumadami anak mo, tas yung sweldo mo, di lumalaki. Magkakaproblema ka nun. Amen? And then, ganun din, sa pag-aaral, ang bagal mo magbasa. Bumibilis, umihirap, di ba? Yung mga anak ko, dumadami module nila, umakapal. Skala mo, relax ka pa, hindi pwede yun. Bukod sa bagong knowledge yun, kailangan mabilis ka na magbasa. So, ganun yan. So, maturity is not optional. Huwag niyong isipin, pwede naman ako pwede naman ganyan. Hindi natin kailangan sa pera. Hindi naman kailangan sobrang bilyonaryo ka. Kasi, tisod na yun. Tisod na sa atin yun. Iba, di makapag-aral. Wala ka man lang pampagamot kung sakali. So, pero, hanggat maaari, tayo. Na-mature, especially spiritual. So, ngayon lang ako siyam na points dito. Kasi 27 verse 2 eh. Okay? Ito yung mga points natin sa maturity. Dapat meron tayo nito. Ganito tayo. Number 1, sa verse 1 sabi dyan, James, a servant of God in the Lord Jesus Christ, the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, may agad tayo, may point na agad tayo dyan. Alam nyo, hindi ka magmamature pag ikaw ay hindi nag-identify, no? So, number 1, identify himself aright. Okay, ibig sabihin, dapat tama yung identification mo sa sarili mo. Una, tayo ay nilikha ng Diyos, pero lalo na, pag maturity pinag-usapan, dapat servant ka. Amen? Hindi yung mas marunong ka pa sa Diyos, iniisip mo, mas magaling ka, may sarili kang diskarte. No? Yung may mga bagay na pwede kang malaya kang magdumiskarte sa sarili mo, pero dapat lingkod ka pa rin ng Diyos. Amen. Hindi tayo tataas sa Diyos, hindi tayo magiging mas marunong pa sa Kanya, may sarili kang diskarte, may sarili kang gospel, may sarili kang Bible. Hindi ganun. Yan nag-uumpisa yan. Magmamature ka kung meron kang pinanggalingan, may baseline. Okay? Amen. Hindi yung sa ka pa lang, ilang taon na ako, 20. Ano kaya gagawin ko sa buhay ko bilang Kristiyano? Nag-invento ako siguro, about mga 40 na ako, naka-invento na ako sarili kong purpose sa buhay. Wala ka, hindi ka mag-forward nun. So, dapat identify yung sarili mo, tayo ay lingkod ng Diyos, dapat. Amen? Bakit magandang point to? Kasi nga iba, depende kung saan ka lumaki minsan din, magkakaroon tayo ng idea na, actually, pag yung ng philosophy ng mundo, pag nainig ka dyan sa mga talk nila, ano yung nasabihin sa'yo, parang, ikaw ang magde-determine ng sarili mong future. May totoo, pero hindi lahat. May pinagsimulan ka, may lumikha sa'yo eh. Siya may purpose sa'yo. Ba't mag-invento ka ng sarili mo? Hindi niya may pagkakaiba. Yes, may mga, pwede kang dumiskarte ng ibang bagay, pero, yun nga, foundation ng Diyos, and then, mag-build ka dun. Hindi yung start from zero ka. Ngayon lang number 1, identify yourself aright, lingkod ka ng Diyos. Pag lingkod ka, pag natanggap mo na yon,
Doon ka mag-uumpisa, hindi dahil lingkod ka, yung purposes niya, yun ang inaalam mo, yun ang susundin mo. So, hindi mo tayo sunod-sunuran dito parang baby. Ang dami rin discount nating malaya tayo. At dahil sa napakalawak naman na scope ng paglilingkod sa Diyos, hindi yan boring. Yan ang gusto ko sabihin dito. Amen? Amen. Number 1, identifies himself aright. Ayan, skip tayo ng konti. Sabi dyan sa 3. Basahin lang natin. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Yung diverse, iba-iba. Temptation, of course, pagsubok. Sabi dyan, knowing this, the trying of your faith, worketh patience. So number 2, para mag-mature ka, paano? Una, dapat alam mong servant ka, aminin mo yun at tanggapin mo. Pero pangalawa, may nabanggit dyan mga temptation. Yung iba po kaya hindi magmamature at hindi mag-progress. Alam niyo ba yung philosophy ng ibang tao ngayon na walang kasalanan, walang masama. Ganun ngayon, walang kasalanan kasi sino nagsasabi mali ito? Hindi na ina-acknowledge ang may Diyos. At siya nag-set ng tama at mali. Kaya number 2, knowledge of things that matter most. Yun ang point natin dyan. Knowledge of things that matter most. Kung di mo alam, mga bagay, kahit marami kang alam, pero yung alam mo, walang kakwenta-kwenta naman about laro, about cellphone, about, alam mo yung yung damage, yung bilis niyan, yung XP. Alam mo yung bagay na wala namang kabagay-bagay, bandang huli, walang value, walang weight sa buhay mo yun. So, dapat ang unahin mo, kung maglaro ka man, at least yung napaka-importante, alam mo na. Parang pampalipas mo lang yan. Hindi mo palipasin yung buong araw mo Palipasin mo yung minuto habang nag-aabang ka ng kung ano. Hindi ba mga bata? Alamin mo yung mga bagay na mas importante. The things that matter most. Ano yung mga bagay na importante sa buhay? Ang dami niyan Lagi natin nabanggit yan. Of course, yung mga seryoso, trabaho. Ang trabaho nyo, may mga trabaho wala kwenta-kwenta rin, di ba? Sa entertainment, di yan. Anong tawag nila doon sa nung pandemic? Essential and non-essential. Nahati yung mga dyan non-essential tsaka essential. Yung iba, yung church, ginawang sinarado. Pumayag naman sila. Tapos pati grocery, nung una, sinarado yung mga alak. Mandang huli, hindi mapapayaan Kasi pera-pera yan pa rin, kaya bandang ulit, pinayagan rin. Kaya sabi nila, walang yatong mga to. Ano ba talaga? Kailan pa lagi essential ang alak? Kaya ang dami nagising din nun Ano to pinapaboran? Gusto nilang paboran. So, may mga essential yan. Salita ng Diyos, pag-aaral, katotohanan, yung mga basic Kalusugan. Okay, pag-ibig, katotohanan. Katotohanan kasi malawak yan Maturity yan. So, yun ang alamin mo. Sabi knowing this. So, yung mga binanggit dito, temptation, okay, kung may temptation, may masama mabuti. Di ba? Kasi itong natetempt ka sa masama, dapat wag mong gawin yun. Okay? By the way, dalawang temptation sa King James, yung sa temptation, ibig sabihin parang rin yan, testing. Hindi lagi negative yan. Okay, so yun din, dapat alam nyo yun. Yung discernment. Discern nyo yung mga bagay na ganito ba yan? Itong category ba yan? And then, patience produce maturity. Nabanggit dyan yung faith, work, and patience. So, napaka-basic na naman yan mga bata. Huwag nyo isipin na, hindi ko na kaya, ayaw mag-aral. Kaya lumalago, kaya bumibilis, kaya natututo dahil sa patience. Tiyagain mo, hindi magmasakit na yung utak ko Kasama yun. Pahinga ka ng konti. Ganun. And then, tuloy ulit. Diyan na de-develop yung character nyo. Amen? Huwag yung tatanggawin, okay na sa palakol. Gawin mo naman chainsaw. Puro palakol. Ano yung chainsaw? 8 level. Hindi ko alam. Basta huwag kayo makontento ng gano'n. Gano'n sa memory verse. Kaya nagkakalis ako kay Mark Kaya nilagay ko siya dyan. Kaya naman niya Bigyan mo ng oras yung mga importanteng bagay. Yung mga hindi masyadong importante, ihuli mo. Yung talagang hindi importante, ibasura mo na, tapon mo na, huwag mo nang gawin. Magkakaroon ka ng time sa mga bagay na mas importante. At yan, yung patience, dapat alam mo yung niyan.
ginagawa niyan sa'yo. At kung wala kang patience, magdagdag ka. Kasi ganun yun. Kaya sabi dyan, not just a product ha, sabi dyan. Sino ba yun? Yan, sa 4, sabi dyan, but let patience have her perfect work. Yan ang importante ng patience. Ngayon, salamat dito kayo, kahit paano, natsagaan nyo ako, di ba? O sa umpisa, ang hirap yan. Nag-uumpisa kami dito, ang hirap para sa mga bata, na-encourage, paupuin dyan. Yung iba, umattend lang eh. Napakahirap. Umattend ka naman, no? Matututo ka ang salita ng Diyos, no? Iba-iba na reaction yan. Mga batang palalaro, pagala, puro gala. Ang hirap encourage niyan. Pero kailangan matuto kang magtiyaga dyan. Umupo, makinig, mag-focus. Makukuha mo yung dapat mong makuha. Yan ang number 2. Okay, una, identify himself aright. Dapat servant of God ka. Pangalawa, alamin mo yung mga bagay na mga importante. Pangatlo, sabi dyan, if any one of you lack wisdom, let him ask of God. So, paano ka magmamature? Importante point. Pangatlo, paano daw? Kailangan mo ng wisdom. Pero bago ka magkaroon ng wisdom, ano daw? Kailangan, number 3, humble enough to ask for wisdom. Diyan po, yung iba dyan, humihinto na eh. Pag kayang-kaya niya pa, sige, okay ka, nakaka-attend ka, pag may bagay na siyang, naku, mapahiya naman ako pag nagtanong ako. Eh, hindi ka magmamature. Dapat tanggapin mo yung katotohanan na lahat yung iba dyan, nag-i-amen, yung iba dyan, naiintindihan talaga, iba, hindi medyo, yung iba. Mas maganda, ikaw mismo, para sigurado mo, magtanong ka. Diba? Para sakto agad yung sasagot sa'yo. Amen. May mga pagkakataon tayo sa Sunday School, di ba? Pwede ka magtanong, mag-chat. Diba? Yung minsan, hinihintay ko lang kayong ganyan eh. Kasi naiintindihan ko naman minsan, yung iba, ay doon nahihiya, yung iba naman ay passive. Pero, yan, kaya mag-fellowship tayo, tahimik lang ako ganyan. Nakikisama lang ako sa inyo, pero hindi ako makwento kasi. Pero naghihintay actually ako nun. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, pwede ka na magtanong. May time tayo, naghihintay tayo kung ano. Men? Magtanong ka. Lahat ng natuto, nagtatanong. Sabi nga doon sa classroom, nilalagay ng mga teacher yan eh. Ang sabi doon? Be intelligent ata, ask questions. Totoo yun. Pag nagtatanong ka kasi gusto pang matuto. Yan. So, pero dapat humble ka. Kaya iba hindi na nagmamatured, na kontento na sa kung anong alam nila ngayon. No? No, ako personally, sa trabaho, dami ko pang kailangang matutunan din. Pero marami kasi talaga dahil tayo matutunan. Kaya sabi ko nga sa inyo, unahin mo yung mas importante sa mas importante, medyo importante. Kung medyo may time ka, doon sa kasi medyo importante. Pero huwag mong palalagpasin yung pinaka-importante. Yung pala pinaka-importante. Habang gusto winning tayo, gano'n. Di naman tayo natin ako, lalo ako. Hindi ko nang gusto makipag-chismisan minsan eh. Wala lang akong makausap, mag-soul winning ako. Hindi, importanteng bagay yun eh. Doong demonyo kasi natanim nyo na sa mga tao na ano eh. Ay, magiginanyan ka, wala yan. Di matapos yan, di pati agad yan. Kaya kawawa yung iba. Pero yun ang pinaka-importanteng bagay. Okay, so ganun din sa soul winning. Naku, napakahirap niya, pastor. Tanong ka. Diba, sabi sa online, yung ba ganun, nag-a-assume na lang, may nakakasama akong ganun eh. Kasi naririnig na niya all his life. Kaya nung gagawin niya na, paano natin gagawin to? Ba't ngayon ka lang magtatanong? So, minsan, kasalanan din ng mga pastor eh. Walang maayos na programa, soul winning. Tapos, preach about soul winning. Anong gusto mo mangyari sa mga tao? Magkusa ng masyadong malaki, tatalunin nila yon. Dapat halimbawa ka. Amen? Nakita mo sa kanila step by step. Eh, sa inyo, gano'n na tayo dito. Meron pa ba nagkulang ako sa inyo? Sino ba hindi nag-soul winning dito? Ikaw, Pamela. Alam mo na yan, di ba? Ikaw, Juliana. Hindi pa. Masyado. Ako, sumasama ka, di ba? Dati sumasama ka madalas eh. Pag madalas kang kasama, makinig mo yun ng 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan. Nakatuto ka. Tinitingnan mo yung soul winning.
Tsaka yung ano, kaluluwa, mga survey mo yan. Sabi ko, madali lang to, ilang verse lang yun. Kayang-kaya ko yun. With honors nga ako eh. Dapat dito kayo may high honor sa soul winning eh. Pauso nga rin tayo ng ganyan. Yung isang kasi, yun talagang high honor. Hindi honor ng tao. Tuntua sa yung Diyos pag soul winner ka. Amen? Yung inaano natin dito, ilan sa'yo dyan? Di ba? Nga pagawa ko Stephen, kaso mahirap na tayo. Pero, dali, entry lang yun eh. Di ba? May pangalan naman doon sa ano eh. Para ikaw personally, alam mo yung numero mo. Hindi pag-iabang niya, binibilang mo lang para na-monitor mo. Amen? So yan, maraming bagay, maraming area ng buhay natin, kaulang tayo sa ibang bagay. Magtanong ka, hindi ka marunong magluto, magtanong ka sa marunong magluto. Google, may ibang information doon. Pero seryoso ka, hindi lang basta information. Okay, number 1, identify himself aright, a servant of God. Number 2, knowledge of things that matter most. Number 3, humble enough to ask for wisdom. Nasabi dyan, ask of faith. Dapat naniniwala kang mangyayari yun. Kaya nga nagtatanong ngayon, minsan hindi na tayo nagtatanong kasi, hindi niya rin alam eh. Kung sa Diyos ka magtatanong, hindi niya alam. Sabi, not wavering. Ibig sabihin nga, para kang duda, kaya niya ba sagutin to? Malalaman mo ba kung di mo subukan? Tanong ka. And then, from the right source. Sabi dyan sa 16 din, no? Skip tayo, sabi dyan, do not err, beloved brethren, every good gift and perfect. Saan nanggagaling daw? From above, sa Diyos yun. So, yun ang dapat mong tanongin, lalo yung mga topic na, kunwari, what is the purpose of life? Tanungin mo si Tito Vic and Joey. Anong sasagot nun? Diba? Sa tamang tao rin, sa tamang source. Madalas yan sa Diyos. Move on tayo. Verse 8. Sabi dyan, a double-minded man or woman, pwede rin yun is unstable in all his ways. Ano yung double-minded? Pastor, dalawa Maganda tayong dalawa, di ba? 2 is better than 1. Hindi sa lahat ng bagay. Hindi, obviously may tinutukoy ditong double-minded. Yung kaya ba? Abante, atras, abante. Go na ba? O next time na lang? Wala ka dapat. Kaya ang point number 4 natin, single-minded, determined, resolved. Pag alam mo ng tama, alamin mo muna. Pag kumbinsido ka na, boom! Pasok na. Go na. Ang tawag nyo ba dyan? G na. Gano'n na ba ngayon? G. Pangit naman. Basta, go na. Just do it. Gawin mo na. Huwag mo nga hayaan yung sarili. Ngayon, pag talagang double mind, medyo duda ka pa. Kaya, trabahuin mo, bakit ako nagdududa? Anong problema? Anong tanong? Anong uncertainty dyan? Tama din yun, alamin mo muna. Pero pag lagi ka na lang ganun, lagi ka na lang ganun, mag-church ba? Hindi, mag-church ba? Hindi, minsan, ganyan. Mag-aaral, magbabasa ba? Magbabasa. Tinatanong pa ba yun? Tinatanong niyo pa ba yun? Isingit nyo na lang. Ganda nga sa umaga. Pray. Basa. Yun, maganda, sinasabay ng iba sa inyo, di ba? Napansin ko, pagbasa, pray. Yun, tayo. Kasi yun na yun eh. Kahit 1 chapter, 2 chapter, huwag nyo papalagpasin. Gusto yung basahin ko dito yun eh. Pero ibasahin nyo parang 3 buwan na ata. Ano yun? Kumbaga ang pagkain natin, salita ng Diyos, di ba? So, kaya mo bang hindi kumain ng 3 buwan? Patay ka nun. Basta kung makakain mo, nakikinig ako sa preaching eh. Kaso parang nun, unti-unti lang. Malaki din, pero mas maganda araw-araw. So, huwag niyang pinag-iisipan yung bagay niya dapat pag-isipan. Yung lagi na pinupukpok dito. Basic yun. Basa, pray, attend, iwas sa kasalanan, lahat ng alam mo naman eh. Tapos gawin yung mabuti. Mga basic yan, trabaho, aral, yan ang basic eh. Kalokohan, wag. Puro kalokohan, joke. Minsan ilagay mo sa yung tama. Amen. Pero definitely yan, minority yan. Hindi mo yan
Hindi major. Single-minded, determined, resolved. Nakabaligtad ng double-minded, single. Alam mo yung gagawin mo. Hindi ka nagdadalawang isip. Pag ganyan ka, magmamature ka mabilis. Kasi makikita mo rin yung fruit ng ano mo eh, yung ano mo ginagawa mo. Ay, tama pala yun, tama pala. Dapat nag-aaral pala. Bawas kalokohan, bawas yung walang kwentang usapan, barkada, lakwatsa. Next. Ito, medyo mabilis lang to. So, may tinukoy dito, ang dalawang klase ng tao, pinasimple lang, no? Isang mayaman, isang mahirap. Sabi dyan, yung hayaan daw natin, yung mga medyo mababang tao, itaas nyo. Obviously, hindi sa maling paraan, ha? Manikita ko yung tao na may ginagawang mabuti, kaso mahina sa ibang bagay. Pwede mo siyang encourage. Yun naman, yung mayaman naman, huwag mo naman siya yung, uy, mayaman to, parang untouchable na. Hindi nyo ba yun? Parang siya na lahat. Mas magandang araw, ibaba mo. So, tama rin ha, tamang paraan din. Kasi nga, lahat tayo mamamatay din. Parang sinasabi ganun, lalo daw yung mayaman. So, anong point natin doon? Justice, no? Dapat hindi ka respect of persons. Meron tayo ibang preaching dyan, respect of persons, di ba? So, dapat ay tama lang yung pagtimbang mo sa bawat tao, basically. No, naalala ko si Pastor Lito, sinabi niya, sabi niya, huwag kang aasabad sa mayaman. Kasi madalas ay hindi ang nag-atais talaga yung mahirap. Ito lang. Kaya okay, unti-unti, basta tawag dito, consistent. Ay, naturuan kayo lahat, nag-mature kayo. Kaysa maghanap ako kung saan-saan, magsusupport sa gawain, di ba? Ganun din yan. So, kaya kapag tinato mo sila ng tama, they will treat you well also. Di ba? Tama din. Yan ang problema eh. Sa mga pastor kasi, mga baptist, independent tayo minsan, di matutunan na iba yan eh. Pero kailangan yan. So, tayo naman, saan tayo, kahit sino sa atin, yung category ng mayaman, mahirap, all throughout the Bible, andyan yan. So talaga sinabi din sa Bible yan, hindi mawawala yung mahirap sa inyo. Hindi pwedeng lahat kayo mayaman. Doon minsan pag tinitingnan ibang bansa rin, may mga ibang bansa kasi na napakayaman, pero hindi, bumubuhay sa kanila doon. Yung mga mahirap din, pero mga trabahador. Walang problema, basta maayos kasi ang policy sa gobyerno, maganda eh. Kaya, Pilipinas, sabi ko, walang mangyayari yun. Pwede rin, pag naligtas yung mga yan. Yun, so no respect of personal justice. Yan ang dapat mo nasa utak mo lagi. Ano ba yung equitable? Hindi nyo ba yun? Yung patas. Lahat na ngayon, i-apply mo na agad sa buhay mo. Baka pag sa church, ang galing mo sa bahay, iba na yung judgment mo. Kasi mga unbeliever kayo lahat eh. Kasi dali, may mga bagay na, diba? Mga dito, tinatrato mo, Brad, okay ka, Brad, okay ka. Pag labas mo, binabastos mo yung ibang tao doon na hindi naman kailangan. Hindi tayo ganun. Amen? Amen? Ngayon, yung mga hindi talaga sa kanila, katulad, huwag mo sabihin, kapatid, hindi naman ligtas. Huwag mong ganunin. Di ba? Pero, andun pa rin yung tamang pagtatrato. So, move on tayo. Ano ba? Paano ka magmamature? Dapat, ikaw ay servant. Alamin mo yung mga dapat mong alamin. Humble to ask wisdom. Single-minded, and then may justisya, no respect of person. And then sa 12 to 15, ito ay isang buo din, no? About temptation. Anong gagawin mo sa temptation? Sinabi dyan, pinagpala kapag yung pagsubok ay na-endure mo. So lahat tayo may pagsubok ngayon, kahit sino tayo, kilala ko kayo lahat eh. Iba-iba nga lang, pero pare-pareho lang. Iba sa trabaho, sa pag-aaral, sa relationship, di ba? Iba naman, ibang skills. Nahihirapan kayo doon. Pero dapat, pagtagumpayan mo yun. Kaya tayo, number 6 is triumph over temptation. Okay? Again, alam mo yung temptation. Nasabi ko na, no? Iba dyan pagsubok, iba ay talagang temptation. So, yung mga tinutokso pa tayo, alam mo naman mali, dapat mapagtagumpayan mo na yun.
Mabilis ka magmamature. Pag hindi, para kang paulit-ulit doon, paulit-ulit. Sabi nga kay Kuya John, sayang eh. Back to zero ka na naman. Napagtagumpay mo ng ilang ano, tapos ano, ang hirap mabangon yan. Kaya tayo, inaalalayan natin yung mga hindi nag-attend. Hindi rin madali sa kanila. Alam ko yun kasi nag-haring din ako doon. So inaalalayan natin, pero hindi rin pwede sabihin walang maririnig. Meron ka talagang maririnig. Kasi hindi pwede yung wala tayong rules. Okay, tsaka di mo rin malalaman na hindi ano yun. Kasi pag nasabihan ka kasi, ay seryoso pala to. Malalaman mo yun. Okay, kaya number 6, triumphs over temptation. Para mag-mature, parang games na lang. Kasi games muna tayo. Paano ka makaka-level 10? Dapat matalo mo yung level 9, di ba? O yan, games na yan. Kasi parang ganun din naman yan eh. Sa totoo lang, grade 1, baka may grade 2, ipasa mo yung grade 1. Amen? So, gusto ko maging ano eh, hindi, pasa mo muna yung papasa mo kung nasaan ka ngayon. Amen? Ano kasimple yun eh. So, lahat yan let no man, ito naman, medyo may magandang point din dito kasi talaga ang tao minsan ng imagination kung gumagala eh. Biro may sinasabi dito ni James, alam niya at alam din natin, minsan daw, may ibang tao, pag nasusubok, kasabihin, ang Diyos ang nagsubok sa kanya. Again, iba nga yung temptation, iba yung pagsubok na parang testing, parang kay Job. Iba naman yung tinetip na gusto ka talaga magkasala. Gagawin ba sa'yo yung Diyos yun? Siyempre, hindi. Kung may temptation siya na i-allow, na undergo ka sa temptation na may solusyon agad yung kaya mo yun. Andyan lang yun. Mag-decide ka lang ng tama, makakalusot ka na dyan. Ganun po yan. Hindi ka hayaan ng Diyos na gusto ka niyang mapasaba? Hindi. Never yun. Kaya pag medyo pumapasok sa isip mo yun, mali ka agad. Dapat alam mo mali ka. Kasi sabi dyan, dahil ang Diyos ay hindi nagtetempt, lalo sa masama, inusubukan niya, pero hindi ka susubukan na para magkasala ka. Never. Kaya nilinaw niya dyan. But every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed. So, sisihin mo sarili mo. Amen? So again, normal sa tao ay natetempt kasi makasalanan ng mundo at ang ating katawan. Yung sabi dyan, yan, hanggang 15, no? Kaya sabi dyan, dinefine din dito eh. May isang pastor pa na nag-illustrate dito, ang tagal eh. So parang sequence lang daw yan eh, no? So bakit ka mamamatay? By the way, dyan sa Romans 5, kung alam niyo sa Romans 5, may nagtatanong na ganyan eh. May age of accountability ba? Sinabi po doon na meron. Dahil si Paul ay dati hindi siya'y buhay, dumating yung panahon na siya'y namatay. Ano sabihin nun? Parang yun nga, mga nalaman mo yung masama at mabuti at ginawa mo yung masama, patay ka nun. Okay? Alam niyo na, for the wages of sin is death. Diba? So, accountable ka na ngayon sa Diyos. Pag namatay ka, impyerno ka, pag alam mo yung masama mabuti, pinili mo yung masama. Lahat tayo ganun. Pero yung mga bata, wala pa silang ganun. Nabanggit ko lang yun kasi yung nabanggit dito eh. Ito yung progression Una daw, last. Ibig sabihin, huy, gusto ko yung gawin yun pero mali. Ngayon, nag-park ka doon. Ibig sabihin, sa halip na ayaw mo agad, tinagalan mo, hindi ka umalis. So ngayon, nagbunga na ng kasalanan, ginawa mo na yung kasalanan, doon na kapasok yung death. Okay? So, medyo matalinhaga, pero hindi na mahirap intindihin yan. Nabanggit ko kanina yun, nasa hindi pag-attend. Diba? Una, iniisip mo lang, hindi yung preaching dito, hindi kaya ako attend. Mga ganun, diba? Makikita nila. Hindi, ginawa mo na ngayon, yun na yung kasalanan. Pagkatapos na yun, andun na yung pagbagsak mo. Nakita niyo yun? So kaya wag nyo nang i-attempt. Malayo pa lang, naririnig mo pa lang, natetempt ka pa lang, uy, wag daw umattend. Sinabi nga sa Bible na not forsake eh. Hindi, pagod ako kunwari eh. Sino bang hindi pagod? Pagod sa swimming. Nag-aral, sino bang hindi? Minsan naiiyak na ako. Mamaya, check ko na naman kasi may rules na talaga binibilangan kami yan. Ba't dyan eh? Kahit na binapagbayad kami niya pag di kami So minsan, iba kasi yung ngayon, kalakaran eh. Ganun talaga. Yung ministry, trabaho, pamilya.
Then personal ano pa. So, huwag kang mag-i-exist ng gano'n pag matured ka na. Amen? Umusipin sa'yo lang, ako lang ang pagod, ako lang ang hirap, ako lang ang walang ganyan, ako lang may kailangan ganyan. Kahit ano pa yan, pero kasi wala akong... Sino bang meron? Gusto mo, komunista ka ba? Doon ka sa, Kim Jong-un. Pantay-pantay kayo doon, kaso pantay-pantay na ganyan. Hindi niyo ba yun? Ganun ang komunista. Pero pag mga official ka, ganun naman kayo. Pero manloloko yung mga yun. So sa lugar natin, trabaho ka. Amen? Kahit sa pag-aaral, ganyan yan. Sino sisisihin mo? Kung pumasa sila, bumagsak ka, sino sisisihin mo? Okay, ba't naman tayong punta doon? Trial over temptation. Okay? Panalunin mo yan. Talunin mo yung temptation. Kahit iba-iba yan. Again, iba-iba yan. Huwag mo isipin, ikaw lang meron yan. Number 7. Paano ka magmamature? Maging servant of the Lord ka. Alamin mo yung importanteng bagay. Magkaroon ng wisdom. Magtanong ka. Maging humble enough. Single-minded. Justice. No respecter of person. No respecter of person. And then, triumph over temptation. Number 7. Hindi ko nalagyan ng ng verse. Saan tayo kanina? Sa 15, no? Ito. So, napansin nyo dito, mga practical advices pagdating sa speech. Okay? Ang sabi dyan is, do not err, and then every good gift, perfect gift, no valuable is the shattering. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay? So, ano sabihin nun? Napansin nyo, laging binabanggit yan. Be slow to speak. Huwag kang madaling may na-react ka agad. Sinabi yan, hindi, sinabi yan. React ka agad, hindi mo na intindihin ano yung sinabi. Narinig mo. Kaya dapat, mabilis kang makinig. Pwede mo mabilis makinig. Yung sabihin nun, pag nakinig mo, intindihin mo. Process mo agad. And then, bago ka magsalita, yun nga, dapat mabagal ka magsalita. Paano sanay ako, kaya mag-isip ka muna. Hindi na sinabi dito, pero obvious na to Pag-isipan mo yung process mo yung narinig mo. At lalong slow to wrath. Galit ka agad. Di ba, meron tayong dyan, yung preaching natin dyan. High blood ka ba? Ang dali mong magalit. Kasi, kaya point number 7 natin, ang sinasabi dyan, excel, paano ka magmamature? Dapat mag-excel ka in moderation. Intindihan nyo ba yun? Pag-excel, alam natin, malakas, mabilis, pero hindi. Sa Bible, moderate lang. Lalo yung mga bagay ba, kailangan mong magpreno, kailangan mo, parang driving din. Hindi laging nauuna yung mabilis lang na, nabangga ka nung pa lang. Wala na, hindi ka na makakabante. Kaya dapat, alam mo, mabilis ka kung dapat na mabilis, kung diretso, wala, malibre, dapat mabilis ka. Kung magbagal. Pero pag kailangan huminto, kailangan mag-isip, kailangan i-assess mo yung nangyari dito. Men? Yeah. Dapat ganyan ang mature, maniwala kayo. Sinabi sa Proverbs yan, even a fool, when he holdeth his peace, is counted as wise. Amen. Kahit hindi matalino daw, pero nagpipigil siya ng bibig. Kasi ganun talaga tayo dapat, mga bata. Ngayon, nakasanay kayo kasi diyan kayo Kaya ang daming nito pakinabang sa church sa totoo lang. Hindi na-acknowledge ng labas yan, pero ang Diyos ang nag-design nito Bata ka pa, natututo ka dyan umupo. Ngayon, iba, hindi nakikinig masyado. Nag-cellphone. Pero nasabihan at least, di ba? Bawal cellphone. Ay, ganun po ba? Sige. Ay, ganun pala. So, napapaalalahanan later, ay, ganun pala dapat. Lagi tayong ganun, lagi tayong ganun, lagi tayong ganun. So, natututo ka ngayon. Amen? Amen. Yun. So, dapat mag-excel tayo sa moderation, especially sa... Ang dalas yan Huwag kang madaldal. Huwag kang... basta hindi ako dumadaldal, pero nagkakalikot ka ng dyan.
Nasa iba yung utak mo. O minsan naman, sumasagot ka sa puso mo. Sa halip na pakinggan mo yung buong sinasabi, buong context, ay, hindi na ako makikinig kasi sinabi niya, ganyan yan eh. May akong kaibigan bakla eh, balitan sa bakla. Hindi ka na nakinig. Ngayon, hindi ka magmamature. Dapat mag-excel ka sa moderation. Hindi ko lang makita dito. Ito pala, nakalagay sabi dito. Wherefore, lay apart filthiness and superfluity. Pag sinabi filthiness, padumihan. Superfluity of naughtiness. Alam niyo naughty? Ay, naughty. Kakulitan yan. Eh, sabi sa Bible yan. Huwag kayong makulit. Pag naaasar na sa ibang tao dahil sa ginagawa mo, paulit-ulit, dapat maintindihan mo, mali yun. Talaga. Tapos minsan mga bata, minsan sinasarado kayo, di ba? Ina-echepwera kayo kasi makulit kayo, or maingay. Dapat napansin, ba't kaya ayaw kasalihin doon? Yan. Kaya sabi nila, and receive with meekness. Pag sinabi meek, humble na naman. Amen. At again, sabi nga sa aming sa homeschool, ang isang bata, pag hindi mo pa yan napaupo, hindi mo matuturuan yan. Kaya dapat maging, alam nila ikaw yung authority nila. Ganon din sa church. Bago ka matuto, dapat alam mo yung structure ng church. Sa atin nga dito, napakadali lang. Pastor, and then everybody else na eh. Hindi mahirap. So, makinig. And then, hindi ko naman hawak yung kaluluwa nyo eh. Kayo pa rin ang mag-iisip bandang uli. Kasi sabi dyan, pag nakita mo na ito yung engrafted word, tapos sinabing word, salita ng Diyos, pag engrafted, ibig sabihin talagang nakando na yun. Nakadikit, ayan ay stable, at tawag dito, basta yun. Firm, mahalaga, hindi lang mahalaga, talagang naka-engraft kasi parang nakaukit eh. Fix. So tanggapin mo na. Magpaka-humble ka na. Okay, kaya yun. Pag ganon, matuto ka mag-moderate, hindi yung ikaw yung masusunod. Whether madalas kasi salita nag-uumpisa po yan. Ngayon, may iba naman, tahimik lang, pero lumalaban sa, iba rin naman yun. Pero equivalent yun. So sana, alamin natin yung mabilis tayo mag-isip, mabagal magsalita, mabagal magalit. Magmamature ka pag ganyan ka. Kahit sa trabaho, kahit ngayon maniwala kayo. Sa amin, malalaki na sweldo ng iba doon, pero alam mo yung mga yung mabilis mag-decide ng Nandang ulit, makakasira yun. Nag-away na, hindi na tuloy yung dapat matuloy. Ano nangyari dito? Yun lang, hindi lang nakapagpigil. Si Abante daw, nagmura daw sa kaya nai-issue na naman. Yan, tapang-tapang, unwari matapang, hindi. Tinapangan niya yung mga drug lord, yung simpleng vlogger na balitaan niyo ba yun? Kaya nakakaya baptist ngayon eh. Sila lang. Anyway, excellent moderation. Second to the last. Ito. Yung ating memory verse. Okay, but be the words of the word. Pag tinuloy mo yan hanggang dito sa 25, isa lang yan. Ibig sabihin, gawin mo na yung natutunan mo. Pag puro nakikinig mo, soul winning daw. Tama yan. Soul winning ka pa, hindi. Alam ko tama yan, pero hindi ko gagawin yan. Pangit yun. Dapat, pag alam mong alam mong mabuti, gawin mo na. Kaya point number 8, do practice what is learned. What was learned. Okay? Tingnan mo muna. Again, walang nagmamadali sa'yo. Pero pag nakita mo na tama to, okay mag-church, pero hindi ako mag-church. Diba? May kaplastikan doon. May maling-mali doon. Kaya, nabanggit siya kanina yung inaaral ko nga yung topic ko sana. Itong Episcopalian priest tayo, ano man yun. Lahat ng sinabi niya tama. Yung problema, paulit-ulit, binabasa niya, nakaka-boring, kasi parang siya parang nagbabasa lang siya, nag-preach ka pa. Ganun ba tayo? Hindi tayo ganun dito. Amen. And then, tama yung sinabi niya, kaso marami siya iniwasan. Yan ang mali sa karamihan ng preacher. So, ngayon, pag nabanggit din kay ni Jesus na, nasa Matthew na ako eh. So, paulit-ulit yun. Yung mga Pharisee daw, they stand in Moses' seat. Kaya sabi doon, kaya yung sinasabi nila, gawin nyo.
Pero follow not after them. Huwag kayong susunod sa mga hypocrisy niyan. Intindihan niyo ba yun? So, separate po yung, again, hindi natin sinisira yung Catholic po sa may dinuro sila. Ito ginagawa niya mga yan eh. Palusot agad ko nga, may sinabi ka. May pinapasok, of course, importante yung kaligtasan na issue. Hoy, mali naman yan, mga false teacher. Baka gumagawa ang mabuti dito eh. Hindi naman pakilaman, ganun agad yung banat eh. Sandali, hindi yun yung topic eh. Ang pinapasok natin topic, importante na wala kayo, na mali kayo. Bakit? Para sa inyo rin yun. Eh, bablang ko eh, may ginagawa kang mabuti. Makita niyo yung ano doon, yung mali doon. So, pag natutunan natin, yung ang problema na hindi pa natutunan. Ngayon, pag natutunan mo ng mali, natutunan mo na yung mali, iwasan na. Natutunan mo yung tama, gawin na. Kasi sinasabi dito, parang niloloko mo yung sarili mo. Galing na ng Bible, sakto siya. Di ba narinig niyo lagi yun? Paano niloloko yung sarili ko? Ako nga to. Ibig sabihin, alam mo, nakakaloko ka, ikaw rin yung niloloko mo yung sarili mo. Parang madalas example natin sa exam. Kaya ka na sa school para matuto. Tapos mangungopia ka lang. Copy and paste, yung ano man yan. Hindi ka natuto rin. So, hindi nung dinaya mo, yung teacher. Yung teacher nagtuturo lang, tinutulungan ka. Yung pastor, tinutulungan ka lang. Gusto, hindi ko alam ni pastor. Okay, hindi ko alam lahat eh. Pero sino dinaya mo? Kaya pag alam mo na, gawin mo na. And then meron pa siya ditong ano eh, galing illustration, sabi niya, para ka daw tumingin sa salamin. Uy, hindi pala ako nag-toothbrush, may naka-ano pa palang gano'n. Okay lang, sige. Nakita mo na nga mali eh. Ano yun? Nakakalimutan mo na agad. So, ganun tayo ngayon. Ngayon, pag nagsasalamin ka sa Bible, di ba? Pag hindi mo binabasa ito, parang hindi nagsasalamin. Lalabas ka, gulo-gulo pa yung buhok mo. Okay? Ano pa? So, huwag kang forgetful hearer, but doer of the word. Sino bang makikinabang doon? Ikaw rin eh. Ikaw yung pagpapalain. Ngayon, yung pagpapala, minsan nasosobrahan yung iba sa atin, parang puro Diyos na lang. Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo, pagpalain mo ako. Ano sinasabi sa Bible? Pag ginawa mo yung dapat mong gawin, doon ka magpapalain. Amen. Ang hirap kaya sa Diyos, uso yung ano, gano'n, yung mga parang politiko rin. Puro hingi dun sa politiko. Loko-loko din yung politiko. Kaya mga patuloy. Pero pag maayos yung politiko, yung pastor, hindi niya ano yan, pag nakikita hindi ka nagtatrabaho, hindi ka natututo, puro bigay lang, patay ka na. Ikot-ikot yan. So, kailangan mong, bago ka pagpalain, matuto, gawin yung dapat gawin. Doon ka pagpapalain. Napakalinaw po dyan. Kaya practice, no? Do practice what is learned. Ang sinabi pa dyan ay, bigat tayo ngayon, no? Punong-puno. Sabi rin dyan, saan na ba yun? Look, ako, i-review ko lang kasi ito eh. Yan. So, paano daw tayo dapat? But whoso look into the perfect law of liberty. Yung mga batas natin ngayon, perfect ba sa ano? Ang daming ano dyan eh. Nabanggit nga last time yung ano, di ba? Yung ayuda, yung ano. So, parang maganda kasi tinutulungan mo yung ano eh. Kasi pag pinag-aralan mo, kumikita pala dyan yung mga basta yung middleman. Parang yung kailan pinapakinggan ko na naman yung ano ba yung nangyari? Parang ganun din, mga ayuda din yun eh. Yung ano, yung child trafficking. Magkakaroon tayo ng ano dyan, ng topic dyan kasi grabe po yan, nakakaantig po yan. Totoong nangyayari yan. At tawag dito, establish na po yung ano, yung ring na yan. Natindihan niyo ba yun? Pedophile ring. Yung sina Biden, yung lagi binabanggit ko sa inyo. Kaya ang daming prostitution. Ba't hindi nauubos to? Eh may pondo naman sila. May pondo sila, milyon-milyon. Ba't hindi nauubos? Walang pakialam itong mga to.
Hinahanapan ng butas yung batas. Ganyan yung gusto ko sabihin dito. Amen? At sila yan, nababagi ka yung drugs, di ba? War on drugs. Sila rin pala yun eh. Paano mawawala yan? So, pero ito yung sasabi natin dito. Pag tingnan mo kasi yung perfect law of liberty, ang Diyos ang nagbigay ng kalayaan, doon ka magpatuloy. At sino dito yung, sa context natin, paano naging perfect law of liberty? Ang Diyos, tinuturuan ka, malaya ka, ikaw yung gumawa. Aralin mo muna. Nakita nyo, magpatuloy ka doon, huwag mong kalimutan, gawin mo yon, doon ka pagpapalain. Ganun po yun. Hindi na nyo ba yun? Wala minsang simple lang actually ito eh. Nagiging komplikado lang minsan kasi iba, ini-skip yung dapat hindi skip. Tulad ng trabaho, gusto mo pagpapala. Ini-preacher mo yung pagpapala. Yung ba, preacher, ganun din kasi. Pagpapala, humingi sa Diyos, magpapala, nasa gitna, magtrabaho, magtapat. Wala. Paano yung mangyayari nun? Wala. Ang nakakalimutan mo yung nakita mo. So, practice what you learn. Last. Actually, kompleto na po yun. Itong last natin, parang ano lang. Yung kabaliktaran, yung mga maturity, iwasan mo. So, ulitin ko lang ha. 2 minutes pa ako. So, points of maturity, identifies himself aright, servant of God ka dapat. Number 1. Number 2, alamin mo yung dapat mong alamin. Knowledge of things that matter most. Number 3, humble enough to ask for wisdom. Number 4, single-minded, determined, resolved. Number 5, justice, no respecter of person. Number 6, triumphs over temptation. 7, excels in moderation, especially in speech. 8, do practice what was learned. And last, 26 to 27. Mga ano na lang to, ito yung mga signs ng immaturity. Iwasan mo to, magmamature ka. Mga ganun. So, ano yung mga bagay na yan? Madaldal, bungangera. So, kailangan daw, parang binalik na yung kaninang point eh. Pero especially ito, pag kala mo religious ka, hypocrisy yan. Huwag mo loloko yung sarili mo. Napansin nyo, kung solwina tayo, dyan tayo mas nahihirapan. Hindi naman yung empty, di ba, yung mga bata na walang bias pa sa puso, walang tawag dun sa prejudgment, prejudice, no? Walang ganun yung mga batang iba pa eh. Kaya ang daling maligtas eh. Pero yung matanda na, nang iniisip lang, gano'n, kayo lang magaling, gano'n. Ay, gano'n ka pa, di ka nga ligtas eh. Zero ka. Ba't may ka pa dyan? Diba, gano'n eh. So, yun ang number 1, iwasan mo yun. Yung nagpapanggap. Nang meron ka na, wala ka naman. Eh, ano pa? Yun nga, hindi ka rin parang ganun din to eh, no? Sinabing undefiled before God, of course, yung defiled is marumi. Pag defiled. So, undefiled, yun ang gawin natin. Okay? Linisin natin yung sarili natin ang dapat linisin. So, medyo may binanggit dito itong acts kasi ng dalawang acts na to. Yung visit the fatherless and the widows, may ano yan eh, talagang charity yan. Wala kang ano dyan. Unless yun nga, politiko ka rin, meron din, no? Pero huwag mong gagawin ito. Pag tulong talaga. Huwag mong gawin ito sa politika. Picture mo pa, i-post mo pa sa Facebook. Hindi na walang kalalo ng reward. And then, to keep himself unspotted from the world. So, generic na yun. Sabi, lahat ng mga sanlibutan, yung epekto na sanlibutan, impluensya na sanlibutan, dapat ma-identify mo, malayo pala, ay, ayoko niyan. Huwag kang didikit doon, huwag kang dadami mo yung sarili mo doon. Amen? Kaya napansin nyo, isang mga points natin sa mga Baptist na spotted na politiko, diba? Baptist Day, ano pa yan? Payabangan, papogian, sikatan, payamanan, sanlibutan yun ang description ng sanlibutan. Bakit ka masasabihan ng ganyan? Dapat hindi ka masasabihan ng ganyan. Walang masasabi sa'yo. Hanggat maaari, ha? Obviously, generic to. Ang hirap. Ma-perfect yan. Pero, ganun tayo dapat. Gusto nyo mag-mature. Basta, dami naman yan eh. Unti-unti lang tayo.
Kaya, mes natin, pwede ka mag-mature, amen? Sino dito isip bata pa, pabebe? Oh. Hindi ko kaya yan. Pabebe ka ba? Ganun lang kaya na dito. Matanda ka na. Ito mga ito, nagmamature niya. At least, dapat makita niyo yung sarili niyo pag ganun kayo, no? Hindi yung habang tumatanda, lalo kang pabebe nga, paulong, wag ganun, wag kang, kaya pag nasa church ka, nakapaalala ka lagi, amen? So yun, attend lagi. So again, salamat dito yung mga galang siblings. Ewan ko, mamimiss nyo ba ako? Ngayon naman online eh. Dami naman load, nanonood nga kayo kanina, di ba, kagabi. So yan, kompleto yan, kino-compile natin sa YouTube, mas maganda yun ang pakinggan nyo. So mamimiss namin kayo, pero hindi pa na magkatapusan ng mundo. Nakita-kita pa tayo, amen? Perfect and entire. Picture nyo yung sarili nyo ganun. Mari, si Sandra. Alas isang taon pa lang kayo dito, no? Bilis lang, salamat. Ano to sa attendance kahit pa paano, amen? Tuwa ako sa mga to eh. Pero darating yan, magusubok din kayo. Barkada, ganyan-ganyan. Kaya na mag-influence sa inyo. Sila yung papuntahin mo dito. Akayin mo sila sa Panginoon. Huwag yung kayo yung akayin sa labas. Na-picture mo yan, Sandra. Magmamature ako. Ano itsura ng mature Christian lady? Ano, yan, tumingin ka lang sa paligid mo. Yan, naglilingkod. Men, suporta sa asawa, lalaki. Ganun. Amen. Ganun ka. Darating kayo dyan. Amen? Jaliana, nakikita mo na ba? Picture mo yung sarili mo. Maganda sa church, may role model ka na. Hindi na ganun kahirap. Saan mo makabasa ng libro para mag-inyam mga Christian books to, puro ganun eh. Parang wala ba kayong church dyan? Wala. Hindi mahirap, amen? Medyo may mahirap din, pero hindi ganun kahirap na hindi mo magawa. Picture nyo na, si Kenneth. Ano kayang itsura ng mature Christian man? Alam mo ba? At least may idea ka sana, amen? Huwag kang titingin sa kay Pope, Huwag titingin kay hindi yung, baliktad yun. Sana may role model ka ng Lahat kayo, sino ba? Si Bebang. Anong tawag sa'yo ng mga mo? Ay, okay lang, pagbata, pero Juliana rin kasi to eh. Juliana liit. Sino ba bang kailangan mamature? Jared! Nakikita mo yung sarili mo, parang tatay mo. Mature tatay mo, di ba? Minsan lang, Kenkoy, minsan lang. Di ba? Patawa lang yun. Pero bandang uli, ginagawa yung dapat gawin. Amen? Ganon. Sino pa ba? Si Rafi. Medyo na nga si Rafi ngayon, di ba? Kumpara dati. Ako, nakikita ko na talaga eh. Nakikita ko na eh. Wag lang marami kayo alam na di ko alam, pero si ito si Alan J. Dati hindi yan makaupo ng eh. Pero mabait na yung magkakapatid na yan eh. Kaso yun, talaga eh. Patuloy lang sa gawain ng Panginoon, magmamature ka. Amen? Sino ba? Joshua. Joshua naman, sobrang tahimik. Minsan kailangan magsalita. Sino pa bang pabebe dito? Julia. Medyo okay nga si Julia. Ewan ko lang, hindi ko nakikita siguro yung iba. Yung batang-bata pa naman yan. Pero mas maganda, mas maaga tayo mag-mature. Man, Mark, Rain. Si Rain, medyo di ba? Naalala niyo yung dati yung si Rain. Ako, hirap. Si Prince, medyo pa yan. Alalahin natin si Prince. Stephen, alalahin din natin. Stephen, maraming alam niya, kaso emotionally, kailangan kontrolin. Amen? Okay, so perfect in time, mag-mature po tayo. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po sa lesson to. Napakalumang outline na Lord, but totoo pa rin dahil ito po ay napaka
basic naman na guideline namin, Panginoon, paano mature, mga points dito, Lord, na consider namin. We pray about isa, Lord, ay ganoon po yung picture na i-imagine namin sa sarili namin as early as possible. Mature ng bawat isa, malino, emotionally stable, Panginoon, financially din, ganoon po, Lord, naisip namin yung may pakinabang kami, Panginoon, hindi lang pera-pera, but kailangan po sa buhay. So I pray na maintindihan namin mga ganyang bagay, establish ang sarili, emotionally, physically din po, Lord. Yung healthy kami, pangalagaan namin katawan, di abusuhin, and then emotionally, and then lahat ng bagay ni Lord, sa relationship din, Panginoon, bigyan nyo yung mga young people na maayos na mapangasawa, ganito po yung mga anak namin, Panginoon, turuan nyo din po yung mga magulang, paano palaki, Panginoon, tiwala sa inyo. And then, lahat ng bagay, Panginoon, I pray na maging well-rounded Christian kami, Lord. Salamat po, Lord. Ingatan yung bawat isa. Maraming salamat na sa nakaraang linggo. Salamat sa galang siblings, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, sila. Pagbalik nila, Daddy, ingatan po ang mag-drive. Sila pagpalaan niyo, Lord. Makamove on na kami, Lord, sa mga halala. At favorable din po, Lord, yung mga benta doon, Lord. At salamat po, Lord, ang mga gampanan pa namin yung dapat namin gampanan sa inyo, Lord. Of course, kailangan maturity. Of course, kailangan yung favor nyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo maluwati. In Jesus' name we pray. Amen.